Ang topic po natin, ang tema po natin is prayer. Okay? So, yumuko tayo. Let's pray bago tayo magsimula. Panginoon, samahan mo kaming muli sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo na lagi naming naisin na yung boses mo, yung tinig mo, yung salita mo lang ang aming pakikinggan. Sa mundong ito na maraming salita na kung sino-sino at kung saan-saan nang gagaling, Panginoon, hindi namin alam kung ano yung tama. Hindi namin alam kung ano yung totoo. Pero isa lang ang alam namin, ang salita mo ang tama at totoo. Sabi mo nga, you will know the truth and the truth will set us free. Ito ang sabi mo sa amin. And sabi mo rin sa John 14:6, you are the way, you are the truth. Ikaw ang katotohanan. Kaya para hindi kami maligaw sa mundong ito, hayaan mo Lord na kami kumapit lamang sa iyo. Sa iyong salita, sa iyong tinig kami susunod, hindi sa salita at tinig na kung sino-sino at kung saan-saan, kung ano-ano, Panginoon. Kaya as we listen to your word, open our hearts, our minds, na matanggap po namin ito ng may pagpapakumbaba dahil ang salita mo kailangan tanggapin with humility. Thank you, Lord. We welcome your presence and your Holy Spirit, Lord, to speak to us. Lukuban mo kami ng presensya mo at ayan mo yung aircon maibalik na, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so review lang tayo sa nakaraan. Balikan natin ito. Sa Genesis 3, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, araw-araw ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila. Araw-araw yun. Kaya nga nung sinabi dito, they heard the sound, yung yabag, yung kilos, yung apak ng Diyos, and then yung boses ng Diyos, alam na alam ni Adan at ni Eva na si Lord yung dumarating. Pag yung mahal mo sa buhay ay dumating na, no? Naalala ko yung tatay namin noon eh. Alam namin yan pagpadating na eh. Driver kasi yung tatay ko. Umuwi yan mga 2:00 ng madaling araw, mga 1:00, ganyan. Alam na namin pagparating na yan. Alam niyo kung bakit? Ha? May kumakalampag na, lasing eh. Ganyan yung tatay ko. Tapos magsisermon yun. Pagising pa kami, sisermonan kami noon. Bible ang gamit ha, Bible. Pero lasing. So alam namin, parating na siya. Kayo, alam niyo ba pag parating na yung asawa niyo? Yes daw, sino yun? Sumagot. Ano nangyayari? Ano yung palatandaan niyo? Na parating na siya sa grahe o sa karsada nyo, kung looban yan, anong palatandaan? Tumatahol yung aso. Alam ng aso kung sino yung tatahulan at saka hindi. At yung aso may iba't ibang tahol, di ba? Pag hindi kakilala, strangers, iba tahol niyan. Pag kakilala, iba rin ang tahol. O, di ba? So, alam mo, napadating siya. Kasi, matagal na kayo nagsasama, familiar na kayo sa isa't isa, hindi mo na madidinay, siya nga yan. Minsan sa ubo, sa kilo, sa lakad, yung mga magulang, alam ng mga magulang, pag yung anak nila may ginawang kalokohan, iba lakad eh. Tama? Pagpasok sa pinto, biglang didiretso sa kwarto, tatahimik, aba may ginawa to. Pero yung pagpasok sa bahay, uupo muna, manonood ng TV, okay lang yan. Pero yung didiretso sa kwarto, ano kayang meron? Ha? May problema or nakatira? Kasi ako noon, maghapon sa Project 4 sa Quirino, sa Laurel, and then nalipat ng Quirino dahil na-kick out nga. Maghapon sabog maghapon sabog, lasing. Pag uwi namin, mga tropa, yung galaw mong ganon, bigla kang didiretso, hilamos, chewing gum, tapos diretso sa kwarto, tulog, para hindi halata. So alam ng mga magulang yan, may ginawa ka na namang kalokohan o milagro. So ganun din, si Adan at si Eva, alam na alam nila si Lord yan. Alam na alam nila yung yabag na yan, yung yapak na yan, yung ubo na yan, o yung boses na yan, si Lord. Kasi, araw-araw silang nag-uusap. Si Satanas, ilang beses nila kinausap? Ilan? Isa lang.
Sa isa lang na pakikipag-usap kay Diablo, nalaglag ang lahat ng tao sa kasalanan. Isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. May salaang. Sabi ng mga Indian, okati. Isa lang. Isang beses mo lang ginawa, pero laglag ka na. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag na lang. Isa lang? Isa lang, di pwede. Hindi. Isa lang. Isang beses lang silang nakipag-usap sa demonyo at natapos na ang masasayang araw ng tao. Kaya hanggang ngayon, magulang buhay natin, sila ang dahilan. Dahil sa isa lang. Isa lang naman eh. Di ba pinagbabawal yan nakausapin? Di ba ano yan, mga witches yan? Isa lang naman eh. Di ba Ahab yan? Di ba Jezebel yan? Isa lang naman eh. Yun na nga eh. Isa lang. Ang kailangan mo isa lang para malaglag sa kasalanan. Ang kailangan mo isa lang para masira. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. May isa lang. Kaya wag ka nang, isa lang naman eh. Di ba pag niyayaya ka, dati ka naman tumitira nito, isa lang. Kailan naging dalawa? Yung dalawa. Noong nagsimula ka sa isa. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag mo sisimulan. Dahil pag may isa, may dalawa. At pag may dalawa, may tatlo. At pag nagtuloy-tuloy na yan, hindi ka na makakaalis dyan. Yan na ang magiging buhay mo. Yung minsan lang, ngayon, nandyan ka na, lublob ka na ulit sa kasalanan. So nakita natin, mas madaling magkasala kaysa gumawa ng tama. Hugot pastora tayo na. Mas madaling magkasala kaysa gumawa ng tama. Araw-araw kasama nila si Lord, banal sila, matuwid sila, maayos buhay nila. Pero sa isang pakikipag-usap lang kay Satanas, nagtapos ang lahat. So mas madaling magkasala kaysa gumawa ng tama. Sa paggawa ng masama, walang ka-effort. Pero sa paggawa ng tama, ang daming effort na kailangan nating gawin. Kaya, pag gagawa ka ng tama, mag-e-effort ka. Hindi yan naturalesa natin. Ang naturalesa natin is gumawa ng mali. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, effort. Mag-effort ka. Dahil ang demonyo nag-e-effort para ka pabagsakin. So, nung nakipag-usap sila, kay Taning, isang beses lang, nalipatan agad sila. Kaya wag nyo nang bula-bulahin yung sarili nyo. Isang beses lang naman. Alam ko naman kung saan ako nakatayo. Spiritual naman ako, nag-pray naman ako. Alam ko yan. Wag nyo akong kokontroling makipag-usap sa mga mangkukulam. Alam ko yan. Isang beses lang, nakipag-usap at nagtapos na ang lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, wag na wag. Kahit isang beses lang. Matuto tayong sumunod sa tama at sa salita ng Diyos. Ngayon, in-apply natin sa spiritual na paglipat ng mga spirito pag si Lord ang kausap mo. Kung si Lord ang kausap mo, nung kausap nila si Lord, walang problema eh. Walang kasalanan. Pero nung kinausap nila ang Diablo, doon nagkaroon ng problema. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, hanggat si Lord kausap mo, walang problema. Pero the moment you stop talking to God, hindi ka na nagpipray, diyan na papasok yung iba't ibang tinig at boses na ang naririnig mo, na hindi na kay Lord. Kung akala nyo si Satanas laging pagod at laging tulog, hindi. Hindi natutulog si Satanas. Alam niyo yung mga itsura ng mga nakasabu? Nakasyabu? Ha? Huwag yung tinay katabi nyo, nagbago na yan. Dilat ang mga mata. Okay? Hindi kumakain. Ang papayat, lubog itong mga dito. Sasabihin, hindi naman kami titira eh. Hindi sila kumakain kasi lakas ng katawan nila, yung epekto ng shabu, para silang si Superman. Alam niyo yon?
luwa ang mata. Hindi natutulog ng ilang araw. Ganon si Satanas, nakasyabu. Hindi yan natutulog para kabantayan at sirain. Hindi yan natutulog dahil marami siyang trabahong gagawin. Nag-e-effort siya para tayo sirain. The moment na ikaw nagpabaya sa pakikipag-usap mo sa Diyos kagaya ni Eva at Adan, doon siya sisingit. Doon siya sisingit. Marami siyang mga suggestion, marami siyang mga tinig, boses na maririnig mo na napupulyot yung utak mo at hindi mo na alam kung alin ang tama at mali. Dapat ang pinakikinggan mo, galing yung tinig sa taas. So ang sabi dito sa pinag-aralan natin, nalilipat. Pag si Lord kausap mo, yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, meekness, yung Galatians 5:22, nandoon lahat yon, nalilipat sa iyo. So, merong example ng mga tao. May mga tao na nakaranas nito. Marami sila actually. Sa history ng Christianity, may mga ilan lang akong babanggitin dito. For example, si John Hyde. Lagi siyang nakatago at nagpipray. Kaya nga ang pangalan niya ay Hyde. Tanay mo katabi mo, gising ka pa. Ang hirap matulog ng mainit, ha? Si John Hyde ay isang missionary sa India. At ang ginagawa niya, sabi dito, the entire night, nagpi-prayer siya mag-isa. Sometimes forgetting about sleep, food, as he intercede for others. Nakakalimutan niyang matulog at kumain, kapi-pray. Lupit nito, no? He intensely prayer. His prayer life was a significant aspect of his missionary work in India. Meron ako libro nito biography niya. Merong season sa buhay niya na magpe-pray lang siya mula umaga hanggang tanghali ng isang pangalan, isang tao. Paglabas niya sa after lunch, pupuntahan niya isang taong pinagdasal na yun at nadadala niya kay Lord. Kinabukasan, another one. Hanggang nadagdagan ng 2, hanggang 3, hanggang umabot ng 10 tao ang pinagpipray niya in a day mula umaga hanggang tanghali. And then, paglabas niya, pupuntahan niya yung mga yon, sharean niya, nadadala niya lahat. Ganon kalupit itong prayer nito. No? So, sa prayer maraming nangyayari. Una, ikaw na naapektuhan ng ginagawa mo. Tapos yung taong pinagdadasal mo, kumikilos si Lord doon. So, kaya hindi ordinary na yung 10 yon ay bigla na lang tumatanggap kay Lord within a day, ha? Si Martin Luther. Si Martin Luther ang kauna-unahang pare na tumiwalag sa Roman Catholic Church. Isa siyang monks at nakita niya yung kabulastugan sa Rome. At nung nakita niya yon, nagprotest siya. Nagprotest. Hindi siya hihiwalay sa Roman Catholic Church, kundi nagprotest lang. So naglagay siya ng thesis doon sa Germany, sa simbahan, sa katedral. Inano niya yung mga problema na dapat ayusin. Kaso yung Pope, gusto siyang ipapatay. So yun na, nagkagulo na. Kumampi yung mga prinsipe ng Germany sa kanya, pinrotektahan siya, nagkaroon ng assassination plan. So ang ginawa dito ni Martin Luther, humiwalay na sa Roman Catholic Church. Dito nagsimula yung Protestant movement. Siya yung founder ng Lutheran Church at ng Protestante. So ang sabi niya, he prayed at least 2 hours per day. And he famously stated that if he didn't spend 3 hours daily in prayer, he would not be able to manage his responsibility effectively. Sabi niya, pag marami akong ginagawa, mas mahaba ang prayer ko dapat. Ang minimum kong prayer is 2 hours. Pag bumaba ako sa 2 hours a day, hindi ko natatapos yung trabaho ko, nahihirapan ako. Pag ikaw alam mo yung kapangyarihan ng dasal at alam mo yung kapangyarihan ni Lord, alam nyo to, na pag hindi ka nag-pray sa isang araw, ang gulo-gulo ng buhay mo. Magulo na nga yung buhay natin kahit nagpe-pray tayo . Pag hindi, lalo. Kami po, nasanay kami sa India o sa mission field kahit nandito pa sa Pilipinas na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay nang hindi ka nagbasa ng Bible at nag-pray. Lalo sa India.
Bakit? Paglabas mo pa lang, may mga ribulto ng demonyo dyan sa hagdan pa lang, sa paligid pa lang, at bawat ribulto ng demonyo na yan, may demonyong nakatira. So kung hindi ka magdadasal, aatakihin ka nitong mga demonyong nakatira doon. Kaya matakot kang lumabas ng bahay nang hindi nagdadasal. Pero alam nyo ba, hindi lang sa India may demonyo, dito sa Pilipinas marami din. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Sa Kongreso nga, marami, di ba? Sa Senado. So maraming demonyo dito. Ngayon, ang tanong, nagagawa mong lumabas ng bahay nang hindi ka nagpe-pray? Tanongin mo yung katabi mo, nagagawa mo? Pagpipiestahan ka ng demonyo pag di ka nag-pray. Kaya matakot kang lumabas ng bahay nang hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka nagpipray. Kung sa palagay mo, tsamba lang na na-aksidente ka, tsamba lang na may mabibigat na problema, hindi yan tsamba, gera yan. Laban yan. At kung hindi ka nagpipray a day, minimum, sabi ni Jesus, 1 hour. Sa mga leaders, hindi pwede 1 hour. Ang 1 hour prayer po, kasama na yung pagbabasa ng Bible, worship, dapat yan, para lang yan sa mga beginners. Sa lahat na nandito ngayon, kung Kristiyano ka, kahit bago ka pa, ang minimum talagang tinuturo ni Lord, 1 hour. You divide 1 hour into many different parts. Basa ka ng Bible, ilang minutes? Ilan? 1 second. Ilan? Ha? 10 minutes. Okay. Worship ka. Isang kanta, 5 minutes. Nakadalawa, tatlo ka, o 15 minutes, o 25. 25. And then manahimik ka. 5 to 10 minutes, o 30 minutes. So yung another 30 minutes, lahat ng concern mo the whole day, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, kung saan ba, pati bansa, ipag-pray mo, 30 minutes is not enough. Alam niyo yun? Kaya kami, we go for 2 minimum. 2 hours minimum. Kaya kung ngayon, tagal mo ng Christian, hindi ka pa nakakaabot ng 1 hour sa presence ni Lord, ay mag-isip-isip ka nga. Mag-isip-isip ka, may problema kang malaki. Si John Wesley, founder ng Methodist Church, revivalist sa England, dumating yung time sa England na after 100 years, namatay na si John Wesley. Nung time nila, magkakapatid to itong mga Wesley brothers na to. Nag-preach sila sa England, lahat ng bar sarado, lahat ng sinihan sarado, lahat ng bisyo nawala. Lahat ng tindahan ng bisyo nawala nung time nila. So maraming na-save, maraming nakakilala kay Lord. Thousands and thousands of people nakakilala kay Lord. And then, nung namatay na siya, after 100 years, imagine mo, 100 years, so less than, mga hindi 100, 10 years higit, namatay na siya. May pumunta doon na seaman, tapos naghahanap ng alak. Tsaka mga sigarilyo. So, Pilipino daw seaman. Kasi noon nasa India kami, bawal din sa Hyderabad yung alak. Pag yung mga seaman bumaba, yun ang unang hinahanap. So, mga Pilipino to. So, nagtanong, saan ba makakabili ng alak dito? Sumagot yung matanda. Sabi niya, walang alak dito sa lugar namin. Hindi nagtitinda dito. Sabi niya, anong nangyari? Ano ba kayo, primitive? Sabi ng matanda, hindi, amang more than 10 years ago, may nabuhay ditong John Wesley. Tapos nangaral sila at yung epekto ng kanilang pangangaral, ito pa. Hanggang ngayon, yung mga tao dito hindi nagbibisyo. So itong si John Wesley, matindi to. So ang sabi niya, he prayed for 2 hours each morning, and in his later years, he was known to spend up to 8 hours in prayer daily. Siyempre, matanda ka na, senior ka na, siya. Anong gagawin niya? Makipag-usap sa mga tao sa paligid. Alam niyo, sa mga seniors, kailangan natin ng kausap. Kailangan natin ng kausap. Kaso ang mahal po ng kausap ngayon. Sa call center, mahal po. Pero si Lord libre. Alam niyo ba si Lord libreng kausap? Lahat ng hinanakit mo, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng frustration mo, kay Lord mo ibigay. Sa mga seniors, wala pa naman seniors dito, di ba? Wala pa. Si Lord libre kausap. So sa seniors,
days, years. Maganda po, makipag-usap kayo kay Lord lagi. Para tayo ay nasa last season na, malapit na tayong kunin ni Lord, lahat tayo. Pag ginawa tayo ni Lord, ready tayo. Kasi yung puso natin, yung utak natin, nakakonect sa Kanya. Okay? Kaysa naman maghanap tayo ng kachismisan. Na yung last season mo, mapupulyot pa utak mo. Tapos last season, di ka pa nakasama sa rapture. Naku naman, bakit? Nagchismis kami. Alam niyo, pati mga chismosa hindi papasok sa langit. Chismoso, alam niyo yan? Hello? Bakit? Pag may chismoso at chismosa sa langit, nakapasok, anong gagawin? Ang gagawin nila sa langit? Bira, nakatabi kay Jesus. Alam mo, nung sa lupa yan. O, tingnan mo. Sa hapunan, may piyesta sa langit. Ang lakas lumamon, no? Tingnan mo. Nung nasa lupa yan, hindi nga yan nagsiserve. Oo, hindi nga naglilingkod kay Lord yan. Tapos ngayon, ang lakas lumamon, no? O, tingnan mo yung alak, yung wine na 2,000 years ago, nilaklak. Imagine mo, kasama mo sa langit, ganun. Hello? Ang hirap nun, no? O, tingnan mo. Yung mapagbantay, mga watchers. Sa Book of Daniel, may mga watchers. Lahat yun nasa impyerno ngayon. Alam niyo yun, yung mga watchers. Yung mga fallen angels, bantay ng bantay. Hello? Watchers. Lahat sila. Nasa impyerno ngayon, nasa bottomless pit. Si Smith Wigglesworth, hindi ito nakapag-aral. The only book that he can read, dahil tinuruan siya na asawa niyang magbasa, ay Bible lang. Pero nung siya'y natuto, tumanggap kay Lord na baptize ng Holy Spirit, sabi niya, I never pray for more than 15 minutes at a time, but I never go more than 15 minutes without praying. Sabi niya, hindi ako nagpipray kagaya ng iba na 2 hours. Hindi ganon. Siya, every 15 minutes, kausap niya si Lord. Kaya niya yun? May kausap ka, wait lang. Lord, importante itong kausap ko. Special to. Iiwanan mo yung conversation mo. Hindi to pwede sa mahabang kwentuhan to si Smith Wigglesworth. Iiwanan ka nito. Kung kausap mo to sa telepono, tapos na, 15 minutes na, tama na. Si Lord naman dapat yung kausapin. Sa ganito katindi tong mga to. Kaya yung buhay nila, yung anointing nila, kakaiba. Ibang klase. Kasi nagbababad sila sa presence ni Lord. Kung ano yung meron si Lord na pupunta sa kanila. Continue tayo dito. Now, what prayer can do? Ang nagagawa ng dasal, nakakakonekta tayo sa Diyos. It connects us to God. Alam naman natin sa manual natin sa Bible study, ang Diyos at ang tao na makasalanan, Diyos na banal, tao na makasalanan, nagkahiwalay. Kinonect tayo ni Lord sa kanyang kamatayan sa krus. Pero hindi nangangahulugan na automatic na nakakonect ka na, hindi ka na magdadasal, hindi ka na magbabasa ng Bible, hindi ka na susunod, hindi ka na mag-worship. Hindi automatic ang lahat ng bagay. Salvation lang yan. So ngayon, kahit nakakonekta ka kaya, kunyari, may wire, kinonekta mo doon sa main line ng poste, may wire, diniretso mo sa bahay nyo, pumasok sa circuit breaker, nangangahulugan ba na may kuryente na agad kayo sa buong bahay nyo? Hello? Di ba may mga switch dyan? Di ba may mga pindutan dyan? So kahit nakakonekta ka na, hindi automatic nadadaloy ang kuryente anytime you want. Merong mga protocols na kailangan mong i-on, i-off, tapos yung mga switch pindutin. So, ganun din naman, sa pagdadasal natin, lalo na ito, alam niyo yung symbol na yan? Alam niyo yung symbol na yan? Pizza. Na kinain ng mga ipis yung pagitan. Wi-Fi, okay, Wi-Fi. Doon sa Batangas, sa pinanggalingan namin kahapon, wala talagang signal, as in zero. Tapos may internet sila, napakahina. Konting kilos mo lang, wala na. So ngayon, pag walang internet, pag mahina ang connection mo, eto, hindi mo to magagawa.
When our connection to internet is strong, kaya mong manood ng video, di ba? Kaya mong manood ng movie, makinig sa music, kaya mong mag-Facebook, mag-Messenger, at lahat ng mga communication app, kaya mong gamitin. Mag-Viber ka, mag-Messenger ka, ano pa ba? FaceTime, ano pa? WhatsApp. Pwede ka mag-download, mag-upload, at marami kang pwedeng gawin pag malakas ang signal ng internet mo. Kaya sa ibang bansa, ang saya-saya natin, no? Pag napunta ka ng Japan, parang yung download na isang video na 3 hours, ilang seconds lang, tapos dito, 2 araw na, di pa tapos no? Tinulugan mo na, kinabukasan, wala pa rin. Nice talaga. So, mahalaga yung strong connection mo sa internet. Hindi mo nakikita ang internet, ang wifi signal, pero totoo yan. Dahil kung hindi ka nakakonect dyan, hindi ka makakagawa ng mga bagay-bagay na kagaya nito. Sa isang connection mo, marami ka nang magagawa. Sa isa namang hindi connection mo, pag di ka nakakonect, anong feeling ng mga nasa Cuenca kahapon at ng isang gabi, na hindi, kasi ang malakas doon smart Globe ako. Anong feeling pag hindi kayo nakaka-connect? Magloko ang Facebook 1 beses. Ha? Parang nag-riot na ang buong mundo, di ba? Parang tribulation period na. Yung mga youth, hindi na paano ko siya i-message? Paano ako? Ang dami ng problema. So malaking problema pag yung connection mo ay mahina. Kaya Lord, ang prayer natin, our prayer is our connection. So when our prayer connection is strong, pag malakas yung ating prayer connection, we can get all the blessing that God in store for us. Maraming mawawala sa'yo, hindi mo magagawa. Kanina lang, paglabas sa bahay, kaya medyo natagalan, wala na pala akong load. So 1 week lang naman ako nagpapaload. Wala na akong load. Tapos marami akong dapat i-message. So hindi nakakarating. So ang gulo, ang hirap, istorbong malaki. So ganun din naman, ang prayer po natin ay parang kumukonek ka sa wifi. Okay? Pag malakas ang signal ng internet, makukuha mo lahat yung mga benefits. Ganun din tayo. Pag ang prayer connection natin ay malakas, makukuha natin lahat ng benefits ni Lord para sa atin. Sabi ni Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. Lahat ng tumanggap kay Jesus, pinagpala na ng Diyos. Sino pong tumanggap kay Jesus dito? Totoo ha? So lahat ng tumanggap kay Jesus, pinagpala ng Diyos. At ang sabi diyan, saan yun? Na kay Christ, na kay Jesus. With spiritual blessings in the heavenly places. Ang tirahan ng Diyos sa langit, third heaven. Ang lahat ng blessing nandoon. Pero nung tinanggap mo si Jesus, may connection ka doon sa langit. Pero kung hindi ka magdadasal, hindi mo yan makukuha. Nakakonect ka nga, pero hindi ka naman nag-i-scroll, hindi ka naman ginagamit yung mga sinabi ko kanina, kung sa wifi yan, ganon din naman, yung mga blessing ni Lord, nasa atin yan kung magdadasal ka. For example, anong blessing ba yan? Number 1, the blessing of His presence. Nasubukan nyo ng magdasal, tapos ang dami-dami mong problema, nung yumukukat, pumikit, umiyak, biglang pumayapa puso mo. Sino nakaranas nun? Meron? Yung feeling mo minsan, parang lumalaki yung ulo mo habang nagpipray ka, pero ang sarap ng pakiramdam. Yung kinikilabutan ka pero hindi ka natatakot. Nararanasan niyo yung mga ganon? So the first blessing, pag-pray, is nararanasan mo yung presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, merong love, merong joy, merong peace. Ito yung pinaka-importante. Sabi dito sa John 16, I say to you, sabi ni Jesus, whatever you ask of the Father, pag kayo magdadasal sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya ito. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, magdasal kayo, humingi kayo, and you will receive, that your joy may be full. Sa pagdadasal, bago mo pa matanggap yung sagot, ang una mong natanggap, masaya ka. Walang totoong nagdasal tapos masungit pagkatapos. Kaya pag may nakita tayo, si Lord kausap mo, bakit ang sungit mo? Baka si Diablo na kausap mo kanina.
Kasi ang tunay na nagdadasal, nagkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan doon sa presence ni Lord. Hello? Kung ikaw nagdasal at hindi ka nakagkaroon ng joy and peace, parang hindi ka nakakonect ng totoo. Mababaw lang. Okay? Mahina signal mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang tunay na nagdadasal, masaya at may kapayapaan pagkatapos. Pag masungit pa rin, hindi yan nakapasok sa presensya ni Lord. Baka nasa labas lang ng pinto yan. Dadasal-dasal ka, ang sungit mo. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything. Huwag kayong mag-alala. But in everything by prayer and supplication, sa lahat ay pagdasal nyo with thanksgiving. Let your request be made known to God. Lahat ng mga hinihingi nyo, sabihin nyo sa Diyos. And then, the peace of God, which surpasses all understanding, yung kapayapaan na hindi mo maisip, ma-explain, maintindihan, dadaloy sa iyo, sa iyong puso, will guard your hearts and your minds. Kasi ang hirap pag marami kang problema eh. Saan nagugulo pag marami kang iniisip? Sa siko? Diba? Sa utak? Di ka makatulog? Overthinking ka na? Paghiga mong ganon, nahiga ka ng mga 12 o'clock. Pagtingin mo sa relo, 5 o'clock na? Grabe, no? 5 oras ka nag-isip, tapos ang inisip mo, paulit-ulit lang, 2 bagay lang, o 2 tao lang naman, hindi ka pinapatulog. So imaginein mo yon. Pero when you truly enter the presence of God in prayer, sabi dito, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Bibigyan ka ng assurance ni Lord, ako pa rin yung nasa trono, alam ko yung ginagawa ko. I'm in control. Wait ka lang. Kung yung mga wicked na yan nakikita mo, nagpa-prosper, may araw din sila. Okay? May araw din sila. Kung ikaw nahihirapan ngayon at marami kang problema, huwag kang mag-alala. Tumuloy ka lang kay Lord. May blessing din na parating sa'yo. Ang dami mo ng gamot na naubos, halos matunaw na yung kidney mo, gagaling ka rin. So maraming ibibigay si Lord para pumayapa ang puso't isip mo. So the blessing of His presence, yun yung number 1. Wala ka pang sagot sa dasal mo, pero panalo ka na dahil pumayapa ang puso mo. Yun yung tunay na dasal. Pangalawa, yung turo na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito, pag ikaw nagdadasal, na utilize mo yung pagiging anak ng Diyos. Nagiging totoo sa iyo na, teka lang, hindi lang Diyos yan, hindi lang Creator of the universe, hindi lang King of Kings, Lord of Lords, tatay ko yan. Every time you pray, sinasabi mo, Tay, may problema ako. Tay, may kailangan ako. Tay, may kalaban ako. Tay. So, yung sonship mo, yung pagiging anak mo, na you-utilize mo every time you pray. Kaya nga, ang turo ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan ba? Hindi ba larawan? Ngalan, okay, tama. Sambahin ang ngalan mo. Okay? So, sabi ng Luke 11:11-13, sino sa inyo na mga tatay sa lupa, na pag ang anak nyo ay humingi ng isda, bibigyan nyo na ahas. O pag humingi ng itlog, ay bibigyan nyo ng scorpions na nakagano na mukhang itlog din. Kung kayo, sabi niya, who are evil, know how to give good gifts to your children, kung kayo mga ama sa lupa, binibigay nyo yung mabuting bagay sa anak nyo, kahit kayo hindi perfect, kahit kayo makasalanang mga tao, lalo na, how much more will the Heavenly Father give you the Holy Spirit? Ang topic dito. So, kung tayo na mga magulang sa lupa, gusto nating ibigay yung magagandang bagay sa anak natin, yung Diyos kaya, na tatay natin sa langit, gusto niya pangit? Kaya nga may mga nagtuturo, hindi kalooban ng Diyos, na ikaw ay prosperous. Sabi ko, ang bobo naman ng Diyos nyo, hindi yan ang Diyos namin. Yung prosperity gospel, hindi yan na sa Bible. Teka nga. So, minsan napipilitan ako sumagot sa mga kabubuhang ganun eh. So sabi ko, mas natutuwa ang Diyos pag wala kang pera.
Mas natutuwa ang Diyos pag wala kang malamon, makain. Alam niyo, ang dami ng deception sa mundo ngayon. You will not know the truth unless connected ka kay Lord. You will not know the truth. Hindi na yan makikita sa palagay ko, hindi. Discernment. Spirito ng Diyos ang magsasabi sa iyo kung tama sila o hindi. Hindi opinion. So, ang sabi dito, kung tatay mo sa lupa binibigay sa iyo, mas lalo yung tatay mo sa langit. Kaya sabi mo sa katabi mo, mas lalo yung tatay mo sa langit. Wala pa akong nakita ng mga tatay, kahit sa JM leader, na yung anak nila, gusto nila walang magandang gamit. Pag may birthday, walang magandang okasyon. Lagi nilang iniisip yung kabutihan. Lahat naman ng tatay, ganun eh. Lahat ng magulang, ganun. Ako, ganun ako eh. Kung ano yung maganda, gusto ko sa anak ko eh. So kung ako ganun, na hindi ako perpekto at makasalanan din ako, di lalo na yung tatay ko sa langit. Ang gusto niya mabuti lang lahat para sa'yo. Kaya ba't ka mag-aalala? So when you pray, you utilize the sonship. Matthew 6:10-11, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread or provision. When we pray, yung langit na napakalayo, yung third heaven na narating ni Pablo, sabi niya, nakarating ako sa third heaven. Yung alapaap na nakikita niyo yan, first heaven yan. Yan yung atmospheric heaven. Paglagpas mo dyan, yun yung universe, yung mga galaxy, stars. Yun yung second heaven. Pag lumagpas ka pa doon, yun yung third heaven, doon nakatira ang Diyos. Okay? Ang layo na nun. Wala pang spaceship o satellite na nakarating doon. Si Pablo pa lang. At saka si Enoch, si Elijah. So ngayon, yung heaven na yon, na abode of God, pag nagdasal ka, yung hindi kaya, yung light years away na yan, na hindi kaya ng science at ng technology, when you pray, you connect that heaven to earth. Sa maikling panahon. When you pray, lumuhod, pumikit, umupo, pumikit, nagtaas na kamay, konektado ka dun. At anong meron dun sa langit na yon? Nandun ang Diyos. Ang Diyos Ama. Ando doon yung resources ng langit. Walang kahirapan, walang problema, walang imposible doon. Lahat ng himala, nando doon. Lahat ng provision, ando doon. So when you connect heaven to earth, sabi dito, your kingdom come. Anong kingdom to? Purdoy? Anong kingdom to? Mahinang klaseng kingdom? Ang kingdom ng Diyos ay pinakamayaman, pinakamatindihan, pinakamalakas sa lahat. Walang kingdom na nagtatagumpay dito. Dahil sabi ni Daniel at saka sa Revelation, the kingdom of God will invade all the kingdoms of the earth. Lahat nasakupin. And then, sabi dito, when we connect heaven to earth, lahat ng mga bagay na nasa langit, pwede mong makuha. Okay? Genesis 28:12, nung si Jacob ay umalis, nag-stow away sa kanilang bahay, pero si Lord may plano sa buhay niya, siya na hindi gadon ka-prayerful, si Lord ang nag-i-initiate dahil yung tatay niya nag-pray para sa kanya. In the Old Testament, lagi sinasabi, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Kahit yung anak pasaway, pero alang-alang sa tatay, si Lord yung covenant, dumadaloy pababa. So ngayon, si Lord nakikipag-deal kay Jacob based on the covenant kay Abraham, kay Isaac. So si Lord ang nag-i-initiate ng usapan. And one night, habang siya'y natutulog, nabuksan yung langit. Merong hagdan from heaven to earth. At nakita niya doon sa taas ng langit, si Lord at yung mga angel ni Lord nandoon nag-aakyat baba. In the New Testament, John 1:51, sabi dito, sabi ni Jesus, truly, truly I say to you, you will see heaven opened, parehas, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. So yung langit at lupa na i-connect nung dumating si Jesus. At nung tinanggap natin si Jesus, ang tawag doon sa lumang tipan, yung lugar na yon ay Bethel. The house of God. At sabi ni Jacob, this is the gates, the gate of heaven. Heaven's gate. Okay? Totoo. Heaven's gate. Ito pintuan ng langit sa lupa.
At alam mo ba, ikaw din ay heaven's gate. Hindi patay ha. Tayo bilang church ay pintuan ng langit sa lupa. We connect heaven to earth. As a church, as a Christian. Dahil kay Jesus na nasa atin. Si Jesus ang nag-connect ng langit sa lupa. So when we connect langit sa lupa, kung anong meron sa langit, makukuha natin sa lupa. Ano bang meron sa langit? Sa langit, lahat ng imposible sa lupa, sa langit, posible. Yung kakulangan sa lupa, sa langit, nag-uumapaw, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga when you give, sabi doon, siksik, liglig, umaapaw, ibubuhos ko na wala kayong sukat kalagyan, sabi sa Malakay 3. So, yung langit na yan, natirahan ng Diyos, walang lungkot doon, walang hirap doon, walang galit doon. Lahat ng magagandang bagay nandun. So when you connect heaven to earth, your situation will change. Your buhay, your family, magkakaroon ng connection sa heaven na yan, dadaloy kung anong meron sa heaven patungo sa iyo. Sa earth, kung saan ka nakalagay. When you pray. Kung hindi ka nagpipray. Paano kung hindi ka nagpipray? Kuya ako'y Christian ka lang. So ngayon, sabi ng Jeremiah 33, verse 3, call to me, and I will answer you. Imagine mo, wala pang telepono noon. Sabi ni Lord, call. Sabi ni Lord, hindi PM, call me. And I will show you great and mighty things that you do not know. When you call to God, when you pray, doon mo mararanasan yung mga imposible. Kaya sa mga tamad mag-pray, walang himalang nangyayari. Panay problema lang. Lahat tayo may problema. But when you pray, yung problema nagiging paraan ng Diyos para magkaroon ng miracles. Luke 18:27, Jesus said, what is impossible with man is possible with God. Asan nakatira ang man? Sa earth. Asan nakatira ang God? Sa heaven. What is impossible with man? Sa lupa. Ang imposible dyan, possible sa Diyos sa langit. When you connect earth to heaven, yung impossibility nawawala at nagiging possible lahat. Kaya pag tamad ka mag-pray, tambak talaga problema mo na hindi nawawala. Lahat tayo maraming problema, pero nawawala when we pray. Unti-unti. So the question is, nagpe-pray ka ba? Gaano kalalim at gaano katagal ka mag-pray? Ano ang connection mo kay God? Laging walang signal? Pag walang signal, walang prayer. Pag konting signal, konting prayer. Lord, nagmamadali ako, papasok ako sa work, papasok ako sa school. Lord, guide me, bless me, habang naglalakad, nagpipray. Hindi ka pa nakapag-amen, nadapa ka dahil pinatid ka ng dyablo. Hindi natapos yung prayer mo, yari ka na. Di ba? So, ngayon yung iba, ang lakas ng signal. Kaya lahat ng hinihingi nila kay Lord, nakukuha nila. Kasi pag mahina signal mo, may magagawa ka, pwede kang mag-send ng messenger. Pero pag bukas mo sa FB, hindi lumilitaw yung mga pictures. Mag-download ka, yung music mo, ang tagal. So may signal ka, pero hindi kompleto ang nakukuha mo. Pero kung yung signal mo ay malakas, yung prayer life mo ay malakas, lahat ng gusto ni Lord para sa'yo, makukuha mo. Hindi yung gusto mo, yung gusto ni Lord para sa'yo. So ang tanong, alin ka dyan? Alin ka dito? Gaano kalakas ang signal ng prayer life mo para makakonect kay Lord? Sana, all, full. Pero yung totoo, ano? Ngayon, kung andito ka ngayon sa X, na wala kang kasignal-signal, simulan mo na. Okay? Kung nandito ka ngayon sa medyo may konting signal, go for more signal. Kaya nga tayo naglilipat-lipat ng mga internet connection, gusto natin nung malakas ang signal. Sa prayer, dapat malakas ang signal mo. Hindi ka tamad mag-pray.
Dahil ang himala nakukuha sa langit, hindi sa lupa. Kaya kung kapos ang internet connection mo kay Lord, hindi mo nakukuha yung mga bagay na dapat mong makuha. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Simulan mo ng magdasal ng totoo. Amen? Tayo. Everything that we have is from heaven. Walang magagandang bagay na makukuha tayo sa lupang ito kung hindi yan galing kay Lord. At di mo makukuha yon kung hindi mo kukunin sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yung mga taong paladasal, magugulat ka eh. May mga himalang nangyayari. May mga blessing na nangyayari. Pero yung mga hindi paladasal, magugulat ka, ang tagal naman na din Kristiyano kung totoo man na. Pero walang pagbabago. Alam niyo, ang blessing hindi naman lahat pera, ha? Okay, hindi lahat pera. Ang pinakamagandang blessing sa paglapit kay Lord ay yung buhay mo na bago. Yung utak mo na bago. Yung DNA mo, hindi na DNA ng pamilya at angkan mo. DNA na ng pagiging anak ng Diyos. Nagbago ka ba? So ito yung mga blessing eh. Kasi ang blessing na finances, minsan nalalayo ka kay Lord dahil dyan eh. The more na binibless ka, the more na nalalayo ka. Minsan pag wala tayong pera, malapit tayo kay Lord. So hindi lang pera ang blessing na pinag-uusapan natin. Kasali yan. Pero ang higit sa lahat, yung makakonek ka kay Lord at kung sino siya, maging ganun ka rin. Maging ganun din tayo. And then, material blessing will follow. Material blessing will follow. Kasi kung panay material lang, hindi na bago puso mo, laging may mas mayaman sa'yo eh. Laging merong mas may pera sa'yo. Yung inggit hindi mawawala sa puso mo pag hindi naayos yan. Pero kung inayos ni Lord yung puso mo, binless ka, hindi ka mainggit sa iba kasi ang personal dealing ni Lord ay iba-iba. Iba-iba ang blessing niya. Kaya be sure our connection with God is strong. Your prayer is strong. Kung hindi, simulan nyo ngayon. Sino po yung first timer dito? May ngayon lang po ba naka-attend? Pakitaas nga po ang inyong kamay, wagayway. First timer, ayan. Mayroong isa dun sa taas. Pwede po kayong bumaba dito, ipagpipray ko po kayo. Tapos na tayo. Pakisamahan nyo lang kung may nag-invite. Kung wala naman yung mga ushers natin. Closing prayer na po tayo. Ipagpipray lang namin kayo. Kung may mga first timer, punta po kayo dito. Sige po. Punta po kayo dito sa harapan. Ayan, tayo po kayo, harap po kayo sa akin. Welcome po kayo dito sa grupo namin. Ang pangalan ng grupo namin ay Juhia or Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay grupo ng mga Kristiyano na walang tinataas na grupo o relihiyon. Ang tinataas lang po namin dito si Jesus at wala kaming tinuturo kundi Bible lang. So si Jesus lang, Bible lang. So dito sa topic natin ngayon na prayer, tinuro ni Jesus mismo, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang pinakikinggan lang ng Diyos na dasal ay yung dasal ng kanyang mga anak. Kaya nga Ama namin eh. Ngayon, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Ang alam natin, dati, ay lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ni Jesus sa John 8, Diablo ang tatay nyo. Sabi doon, nag-uusap sila ng mga pare at mga religious leader. So, sabi ni Jesus, Diablo tatay nyo. So, therefore, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, may anak ng Diablo. Sino ngayon ang mga anak ng Diyos? Sabi ni John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus, nagiging mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, yung mga tumatanggap lang kay Jesus. Bakit tatanggapin? Kasi binigay. Kasi sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Sino mang tumanggap ay magiging anak ng Diyos, sabi ng John 1:12. So, hindi lahat anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos, yung tumanggap kay Jesus, bugtong na anak ng Diyos, at pag tinanggap mo, magiging anak ka rin ng Diyos. And then, pwede ka nang humingi ng dasal na Ama namin at lahat ng blessing ng langit sa'yo. Gusto niyo po ba yon, mga kapatid? Gusto niyo? So magdadasal tayo ha. Lahat tayo pumikit, lahat tayo yumuko.
gagawin natin tong dasal na to at kung pwede, taas natin yung isang kamay natin sa Diyos. Sumunod kayo sa panalangin, sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, baguhin baguhin, o ayusin man o ayusin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako ay para tubusin ako sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras mong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabain yung mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Sabi mo, pag tinanggap ka, nagiging anak din kami ng Diyos. Kaya Lord, inaangkin namin sa pagtanggap sa iyo, naging anak sila ng Diyos, lahat kaming nandirito, anak mo. Lord, yung blessing ng langit para sa amin. Dito sa lupa, ang daming kakulangan. Dito sa lupa, ang daming sakit, problema, karamdaman, kaguluhan. Pero sa langit, walang ganun. Kaya ang dalangin namin, Lord, kung ano ang meron dyan, kagaya ng dasal na tinuro mo, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano meron dyan sa langit na wala kami ngayon dito sa lupa, dito sa buhay namin, sa pamilya namin, sa buhay at bahay namin, sa church na to, kung ano yung wala kami na nandyan sa langit at para sa amin dapat ibuhos mo, Panginoon. Ibigay mo sa amin lahat ng pagpapalang yan, yung mga imposible, gawin mong posible. Yung mga sitwasyon, Panginoon, na napakahirap ng sitwasyon namin, maghimala ka. Ibuhos mo yung himala from heaven to earth. Sa mga sakit na hindi gumaling-galing, sa mga nararamdaman namin sa katawan, sa langit, Panginoon, walang sakit, kundi kagalingan. Ibuhos mo yung kagalingan sa bawat parte ng katawan namin na may sakit, may nararamdaman. Ngayon, Panginoon, pagalingin mo. Sa mga kakulangan, nagkautang, hindi nakakabayad sa mga dapat bayaran. Lord, ang langit ay siksik-liglig na umaapaw ang mga pagpapala. Kaya Lord, ibuhos mo sa buhay ng iyong mga anak ang mga pagpapalang yan. Maranasan namin sa lupa kung ano ang meron sa langit. Let your will be done. Let your kingdom come on us, on earth, sa church na to, Panginoon. Sa bawat buhay, bawat pamilya ng bawat isang nandirito. Salamat po. We claim it and we will experience it this week. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.